Ngayon sa video na to ay mapapanood ninyo ang aking mga preparasyon dito sa ating tuktok para sa ating parating na biyahe. At ngayon na nakapag-decide na rin ako kung ano magiging pangalan ng ating tuktok, ay makikilala nyo na siya. At para malaman nyo na rin kung ano ang mga meron at dapat nyong malaman dito sa tuktok na aking binili. At pinapakilala ko sa inyo ang ating tuktok, walang iba kundi si Guapa! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Forever young. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do, I ain't over you. Alas 12 ng tanghali at nakarating din sa wakas. Dito na tayo sa office ng Shipa. At alam nyo na kung anong kukunin ko. Good morning. Yon. Ano bang pagkain natin? Uy, paborito, hipon ah. Sakto ah. Time check, alas 2:30. At pagkatapos kaninang kumain, natulog ako, sumakit kasi ulo ko. Sabi ko, tulog lang muna ako bago tayo umalis. At ikakarga ko na rin naman yung mga gulong para dun sa tuktok natin. At saka yung langis kasi magpe-first change oil na yung tuktok. Gawa ng nasa 460 plus na yun kilometers yung tinakbo Kailangan natin i-change oil. Ano yan bro? Kala ko pabaon mo sa akin Ito yung gulong na gagamitin natin. 4.5-12 na 8PR. 8PR meaning 8 ply rating. So sa mga nakikita nyo na stock na gulong ng mga tuktok is 6PR, so ibig sabihin mas matibay ito, 8PR. So dahil mas malaki tong gulong natin, kailangan din natin palitan ng interior. Kailangan parehas din kasi sila. Pagka hindi parehas, it's either may ipit yung interior or sasabog. Kasi 4.0 lang yung yung sa stock size ng ating mismong tuktok. Ito yung saktong kapartner ng ating gulong, 4.5-12 din. And syempre, dahil sa first change oil natin, gagamitan na kaagad natin ng magandang langis. Speed metal na 15W-50 na akmang-akma sa declutch na motor. At syempre yan ay fully synthetic para mas matagal ang buhay ng ating langis at maging mas maganda ang takbo ng ating motor, ng ating tuktok. Bali 5 to Yung isa namang ng ating speed metal ay 10W-40. So maalin dyan sa dalawa pwede. Pero kung sa mga scooter kalimitan talagang gamit, ito 10W-40. Pag mga motor na decambio, declutch, 15W-50. Kakarga na natin lahat yan. Madami-dami to. Ganito pala kalaki ang 4.5 Pag uwi natin makikita nyo naman kung anong kaibahan ng 4.0 doon sa 4.5. Buti nga pala, meron nga pala sa amin kahapon na nakita kong tire changing machine doon. So doon tayo magpapapalit. Paano madam? Thank you. Salamat po ulit. Thank you. Salamat. Paano po? Kita-kits na po sa Christmas party. Sige po. Bro, salamat. Ayan, ang tsura ni Bisti kargado na naman Ipabaon pa sa akin. Hindi ko alam kung paano ko pa to ilalagay. Buti pala, hindi ko natanggal yung crash guard bag, dito ko nilagay yung interior. Siya, babiyahe na muna tayo. Doon na tayo magkita-kita sa bahay. Good morning. At alas 9 na ng umaga. Ayan, kaso umuulan. Tingnan nyo, basa pa ang mga kalsada At kagabi, mga alas 11 na rin ako nakarating ng bahay. At di naman ako gaanong nabasa ng ulan. Although inabutan ako sa parting na yun parting Siniluan. Pero ambon-ambon lang. Pero nung pagdaan ko ng Pagsanahan hanggang makarating dito sa bahay, basa na mismo yung kalsada. Ibig sabihin, nauna ng umulan bago ako dumaan.
Kaya buti na lang at hindi ako basang-basa nung umuwi. At pagka uwi ko kagabi, hindi ko na natanggal yung gulong na kinuha natin sa Shipa office. Oh, nandito pa rin. Tapos yung dalawa, andito pa rin. Oh. Ngayon, ang unang upgrade ng ating tuktok. At saka, first change oil. Buhat na tayo dito ng isa. At meron pa nga palang pinahabol sa akin ipadala. Ito. So, ito ay kalendaryo from Space 25 Solutions Corp. Ayan. Sino nga bang Space 25? Sila yung nagdala ng Shipa at saka ng Speed Metal dito sa atin sa bansa. Chinese calendar. Gagamit natin yan. Lagay ko sa bahay. Para meron akong sulatan kung anong mga schedule. Para sa ganun, ay hindi ako nakakalimut kung may mga lakad ba ako sa araw na yon. At itong ating tuktok ay puno pa ng gamit. So, tatanggalin ko pa yung mga gamit na yan ngayong araw. Lalagay ko muna doon sa lagayan natin sa greenhouse. At may mga iba pa akong biniling upgrade para dito sa ating tuktok. Mamaya, pagkatapos ng mga ilalagay natin at papalitan dito sa ating tuktok, ipapakita ko sa inyo yung lahat-lahat. Yung kabuuan na first upgrade ng ating tuktok. At syempre, sabihin ko na rin kung ano ba ang meron sa tuktok na ating binili. Nang sa ganun, ito na rin yung magsisilbing sagot sa mga katanungan ninyo about dito sa ating tuktok. Malapit lang naman yung ating pagpapalitan ng gulong. At yung pag-change oil naman ay sinagkarlan. Tapos, may pupuntahan tayo sa San Pablo. O, dito nyo malalaman kung ano yung pupuntahan natin sa San Pablo at anong gagawin natin doon. Makakwento ko lang, nung pauwi na ako kagabi, itong si Beastie, sinumpong na naman ng sakit niya. Yung ba, pag tinrotel mo bigla, nawawala yung hatak. Kaya simula nung tumigil ako doon sa lagi kong tambayan, sa kung tawagin lambak ng pangarap, kung saan nag-isip-isip lang naman ako kung anong gagawin ng 2025. Mula doon, hanggang pauwi, doon na sinumpong to. Kaya ang bagal na ng takbo ko. Pero okay lang naman, at least nakauwi tayo ng maayos. Bago kami bumiyahe ni Angel at iiwanan ko tong motor, pa-motor wash ko muna. Tingnan nyo naman ang itsura, oh. Grabe yung buhangin at saka dumi. Para di naman siya kaawa-awa. Sa laki na nang naitulong sa akin ni Beastie. Hindi ko naman pwede syempre basta pabayaan yan. Anytime na kailangan ko kasi si Beastie, hanggang ngayon nandito pa rin siya kahit nasabihin ko na retired na siya sa mga biyaheng malalayo. Isa lang naman yung kaysa-isa kong motor na pwede kong gamitin kapag ka pupunta ng Maynila. Siyempre alam niyo naman doon, traffic. Kaya pagkabalikan lang, si Beastie na yung ginagamit ko. Naghahanap na talaga ng kapalitan to si Beastie. Soon! Talagang todo pahinga ka na sa malalayo. Kapag meron lang tayong pupuntahan, dito lang sa malapit, si Beastie yung gagamitin ko. Baka hindi na tayo mapagbibigyan ni Beastie ng moto camping dahil nga sa problema niya. Kung ganun man, si Mimi yun naman muna ang dadaling ko para makaranas naman yung isang motor na yun ng moto camping. Alas, jeez na pala. At naligo pa ako, syempre. Unang destinasyon, syempre, gulong muna. Tama na tayo doon. Malapit lang naman. Dito lang yun sa Meno. Ilaya, sa may malapit sa simenteryo, yung tabing kalsado lang naman. At si Kopi lang sinama ko. Para hindi magulot, mabilis lang din naman Buti tumigil-tigil na ang ulan. Sana sa San Pablo ay hindi umuulan, pero nakikita ko yung ulap dun yung madilim talaga. Panay ang ulan ngayon dito sa amin. Kahit naman siguro sa parte ng South, laging maulan talaga ngayon. Pagdating ng December, January, February, yan. Tapos sobrang lamig pa. Talagang Paskong-Pasko na. Ito yung simenteryo dito sa amin. May ginagawa rito, di ko lang alam kung ano yan. Dito sa kaliwa. Oh, nakalagay, Miro Vulcanizing Shop. Oh, yeah. Boss! Good morning. Papapalit ng ng gulong. 4, kasama yung reserve tire. Andito na yung gulong. Wait lang teka lang, Kopi ha. Ibaba ko na yung 4 na pampapalit natin. Pero yung papalitan, nandito pa yung isa. Nasa reserve tire na compartment. Ayan. Ikot lang naman to. Ito yung pinakalak niya. Tapos, pwede nang hilahin yan, hugutin. May mga kasamang tools na rin nga pala to. Andito. Itong bag na to. Ay. Pagdating dito sa mismong compartment na to, nakikita nyo, butas. Kasi para mailagay mismo yung gulong. Pero pagka naipagawa natin to, papatakloban na natin yan para hindi pinapasok ng dumi. Gagawin na natin talaga tong lagayan, extra lagayan. Tapos yung gulong sa labas na natin ipapalagyan ng lagayan. Mabilis namang tanggalin, tsaka ikabit ulit tong upuan Nandito lang yung lock niya. Buti nga nalaman ko na meron na ritong shop na merong tire machine. Kasi ang merong malapit na tire machine dito sa amin, dadayo pa ako ng Santa Cruz sa bayan. Siyempre medyo malayo-layo din. Tapos ang pupuntahan pa natin, Nagkarlan tapos San Pablo.
at least meron mas malapit ngayon dito sa amin. So sa tire machine pa lang, pinakamaliit na kaya niyang tanggalan ng gulong is G's. So yung dati nating gamit na tuktok is 8. So hindi pwede, kaya kailangan talaga doon is sinusungkit ba. Nabaklas na agad ni Kuya yung sa likodan na kaliwa. Oh. Bagong bago. Ito yung ating makina. Oh. Ayun! Medyo nakita ko na kung saan ang takip ng pagpapasukan ng change oil ng langis. Ito, ang problema natin dito, medyo malayo dun sa mismong likod kung saan dito bubuksan eh. Siguro gagamitan ng hose, pero may dala naman ako. Ito, imbudo na may hose. Lilinisan lang to. Nasa bahay lang to eh. Ganito pala itsura ng likod ng ating tuktok. Hindi siya yung molye, yung kung tawagin. Ganito siya, tapos ito yung shock oh. Kapal ng bakal niya. Ayun yung radiator natin oh. And then, andun yung fan niya. Kapag naka-detect na yan ng mga 87 degrees is umiikot na yung fan niya para palamigin yung mismong coolant dun sa radiator. Ayan, ito yung gulong ng ating tuktok. So kung natatandaan nyo na nagpalit tayo ng gulong dun sa una nating tuktok na gamit-gamit is SB115 at saka SB116 yung model ng gulong. Ngayon, ang model ng gulong natin is SB118 4.5-12. Ay, pakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng stock dun sa ipapalit natin. 4.5, ito yung bago. Tingnan nyo yung thread niya. Ang lalalim, oh. Maganda to sa putikan. Kapit na kapit. Unlike dito sa stock, mas mababaw. Tsaka, kung makikita nyo, mas malapad yung 4.5 kaysa dito sa stock. O, diba? Diyan lang ikaw, diyan lang. Papapalit lang tayo ng gulong para sure na tayo sa biyahe natin, no? Shipa, #1 in quality, motorcycle tube. Ito, nakita ko to nung ginagawa to sa Vietnam. Nung nagpunta tayo ng factory doon. Para kitang-kita na Shipa tires yung gamit natin. Oh. At ang aking prinsesa ay nandito. Oh. Nanunood. Tinitingnan mo kung paano gawin. So ito palang harapan ang medyo madaming gagawin pagka tatanggalin yung gulong. Dalawang nut dito sa magkabila. Ganito yung itsura ng kabitan niya. Tapos tatanggalin pa yung drum brake. Yung likod, mabilis lang naman. Pag natanggal mo na itong 4 na nut, matatanggal na kagad dyan. Ano? Konting hintay na lang. Last na gulong na lang yun eh. Yung reserve tire, ibalik ko na rito sa ilalim ng upuan. Hindi ko maipasok yung gulong. Dahil nga mas malaki na yung gulong natin, hindi ko siya maipasok ng maigi. Hindi ko rin mailalagay yung lock. Ganito pala kahirap ang mga nuts dito sa mismong harapang gulong. Kung makikita nyo kasi ito yung parang lock niya dito para hindi umikot. Pag natanggal mo na to, tatanggalin mo pa to. Ito. Tapos sa kabila, ito. Kaya bago mo matanggal yung harapang gulong, tapos may 4 pa. Bali ilan? Mas madami kaysa dun sa likod. Tingnan nyo kung gaano kalapad. Halos parang 1 kalahati ng stock tire natin pag nahanginan eh. Okay na. Basa. Okay na, huwag nyo na suklian. Tara na. Lagi na tayo. At anong oras na din? Doon lang talaga sa harapan medyo natagalan. Baba ko muna sa bahay ito para wala tayong gaano dala-dala. Okay, unang upgrade, Shipa tires. Okay na, yung tatlo na ating gulong. At saka yung reserve tire. Siyempre kapag bago gulong, bine-break in din naman yan. So next natin ay change oil. Gamit ang speed metal at pupunta tayo din sa Casa. At 476 kilometers na yung odometer ng ating tuktok. Halos saktuhan sa sinabi na 500 kilometers kailangan na natin i-change oil. At sa oras ng biyahe namin ni Angel, dahil malayo-layo, magdadala na rin ako ng langis. Para anytime, kapag inaabot tayo ng second change oil, makakapagpalit kaagad tayo. Hindi tayo mag-overlaps. Kasi iba na itong dala natin, unlike nung kay Beastie, na sinubukan ko yung speed metal, inaabot ako ng 3,000 kilometers mahigit. Okay na okay, pero dito dahil mas malaki yung makina, 200cc, mas kailangan natin tong alagaan sa langis. Grabe, napaka maulan. Masubukan tuloy agad yung Shipa tires natin. Dito na tayo sa Casa, kung saan dito ko kinuha yung ating tuktok. Ano kaya, break time pa kaya nila? Mag-total 30 na pala. Dito na tayo. Ano, kamusta ka naman dyan? Ano ko, nakampyasan ka pala. So naka-break pa sila or yung lunch break.
Eh, 1 PM pa, 12:30 pa lang naman. Eh, buti na lang, dumaan muna ako dito sa may McDo sa Nagterlan. Bumili ako ng makakain at hindi pa rin ako nakakain. Ay siya, break time muna tayo. Pagkatapos na, diretso na kagad ng change oil to. Sa langis na kinarga dito sa ating tok-tok, ramdam ko na ma-vibrate. Eh pagka ito na siguro ang kinarga natin, itong speed metal na pinagkakatiwalaan natin, siguro naman mababawasan yung vibration ng makina. Ramdam ko talaga eh. Oh, French fries. Ito kagandahan sa tok-tok. Yung tipong pag inabutan ka ng tanghalian or basta nagutom ka, pwede kang tumigil sa isang tabi, tapos kung may dala kang pagkain, o di kumain ka na, di ba? Nakasilong ka pa. Di yung pagka nakamotor tayo, pagka umuulan, siyempre hahanap pa tayo ng sisilungan. Time check, 1:00. Sakto, ito bukas na yung gate dito sa mismong kasa. Papasok na lang natin tong ating tok-tok. Oh, piha. All goods. Yan, si Sir Darwin ang mag-change oil ng ating tok-tok. Tingnan nyo yung makina nitong tok-tok natin. Ang kagandahan dito, merong ilaw. Pagka, halimbawa, gabi, ayan o. So, pagka binuksan yung mismong susian, iilaw yan. Pakita ko na rin sa inyo, ito yung mismo yung air filter ng tok-tok. Diyan na andyan. And then, yung ating lagayan ng coolant, papunta dun sa radiator, and ito yung reservoir. Yan, yung may kulay pula na yan. Eh, nung kanina, nung binaklas yung gulong, dito natin nasilip, na andun yung mismong anuhan ng oil, lagayan. Tingnan natin kung saan yung mismong labasan ng langis. Ah, ayun, doon. Tingnan nyo kung gaano kaitim ka agad, oh. Nasa 500 pa lang yan, ha? Wala pang 500, eh. So, nung pinalta natin to ng 4.5, tingnan nyo, hindi naman siya sayad sa ano natin, sa mismong tapalodo or dito sa mismong shock. Malayo pa yung agwat. Kahit na mas malapad siya. O, siya nga pala, dun sa mga nakakapuna, nung biyahe natin ng Quezon, kung bakit walang isang side mirror. Kasi pinaltan ko ng mas malaki. Eh kaso, yung tornilyo nung pagkakabitan, naputol ko. Kaya hindi ko na ikabit na nung bumiyahe tayo ng Quezon. So ito yung, yung itsura nung naputol, ganito. Ito yung malaki. Kaya ngayon, yung isang side mirror, maliit. Naghanap ako ng, ng ipapalit. Eh, ito nakita ko. Hindi ko naman mailagay yung malaki kasi tatama dito. Eh, meron na akong in-order sa Shopee. Tingnan ko mamaya pagka dumating kung tutugma dun sa malaking side mirror, kung may ilalagay ko na para parehas yung, yung laki ng side mirror. So, ito palang dala nating imbudo na medyo may hose na. Maikli pa pala yung hose nito. Dapat mas pa. Mas mahaba. Hindi aabot dun sa mismong lagayan langis. Ito, meron si Sir na, improvise niya. Mas mahaba. Hose talaga. Tingnan nyo, habang pinagmamasdan ko rin itong tok-tok natin, lalo pag dito sa harap, mas punang-puna yung gulong niya, di ba? Ang ganda, ang lalaki, Talagang pangsabak sa kahit saang biyahe. So sa mga gusto nga palang sumubok ng speed metal engine oil, inuulit ko, ito ay sa Taiwan, ha. At meron silang 1 liter, katulad nitong sa atin. Meron din silang 800 ml, kung alin ang mas kailangan nyo. Pero kung halimbawa, 800 ml lang naman yung kailangan nyo, or 700 ml, katulad ng kay Beastie. Kung 1 liter yung orderin mo, edi sa susunod na change oil mo, may matitira. So ipunin mo, edi makakatipid ka kagad ng isang change oil. Kasi kung pagsasamahin mo sa dalawang change oil, edi mga 600 ml na kagad yun. O di sa susunod, 100 ml na lang yung kailangan mo, di ba? Mas okay. Kasi konti lang naman din yung difference ng kanyang 800 ml sa 1 liter. So itong tuktok natin is 1 liter yung kailangan na langis dito. Yes, Copy? Anong masasabi mo sa gulong natin ngayon? Mas lumaking tingnan tuloy yung tuktok natin dahil sa gulong natin. Okay na, na-change oil na. Pwede na ulit bumiyahe ng malayuan at kahit saan. So, tingnan natin kung ilan ang odometer para mailista rin natin syempre. 484.8 kilometers. So, tingnan nyo, may ilaw ako dito. Tingnan nyo rin dito. Bukas din yung ilaw. Iniwan ko na talagang bukas para pagdating ng gabi, akala mo napaka-forma ng ating tuktok. Kitang-kita yun dito sa may makina na may ilaw. Tsaka para visible din sa mga kasabayan natin. Unang start. Ayun, medyo mas naramdaman ko ngayon na bawasan yung vibration niya. Unlike nung una talaga, sobrang vibrate talaga. Boss, salamat! Ayos ang service ng ating pinagkuhanan.
Although walang bayad yung service nila, syempre binigyan ko naman kahit papaano ng pangmerienda si bro. Try nyo rin gumamit ng Speed Metal at malalaman nyo rin kung anong performance meron ang Speed Metal engine oil. Mas gumanda yung takbo niya, nabawasan talaga yung, yung vibration ha. Okay, diretso tayo sa next lakad natin. So meron pang 15 kilometers. Ang pupuntahan kasi natin ay yung kilalang nagse-set up mismo ng mga tuktok. Ang pangalan ng shop ay CarSmart Auto Works. Alas 2 ng tanghali, dito na tayo sa San Pablo. Malapit-lapit na tayo. At nung unang punta ko para magpasukat ng top carrier, naligaw ako. Kasi yung tinuturo ng mapa ng ating Google Map, Smart Car Auto Works, mali. Ayun, pinapalik ko na nga agad ako dito eh. Yung parang, ano rito, papasok na maputik. Ito ay Barangay Soledad. Konting diretso pa, tapos may makikita rito na kulay green na sementadong bato na parang gate. Ito, number 16. Kakanan dito. Tapos dire-diretso lang naman to. May makikita sa kanan na malaking gate na kulay black and red. And yun na yung mismo shop. Actually, ito ang kauna-unahang Karuza na kanilang lalagyan ng top load carrier. Kaya yung sukat ng top load carrier nila para pang Karuza ay sa akin sinukat. At saka kung halimbawa, kung ano pa ipapagawa natin, ito yung magiging modelo ng Karuza. Ito, tingnan, daming tuktok rito. Bungad pa lang yun. Oh, kaya, ayan yung mga ginagawang pang negosyo. Kasi matas RE, ayan dami. Siguro nakikita nyo na rin to sa Facebook at saka sa YouTube, CarSmart Auto Works. Okay, dito na tayo at tawagin ko lang si Sir. So habang hinihintay natin si Sir Aldrin yung mag-aasikaso sa atin, ay pakita ko sa inyo, ito yung isa sa ginagawa nila, yung parang fire truck, ayan may lagay ng tubig sa likod. Di ba? Tapos, di ba yung dati nating gamit na tuktok, yung special edition is fiber, dito steel top na yung nilalagay nila. So ito yung mga special edition nila bakal na yan. Talaga nakakabit na yan dyan. Hindi na yung tipong naka-screw na matatanggal pa. Tapos, etong isa, di ko lang alam kung anong ito. Siguro kargahan. Modified na rin to Pagka napunta kayo dito, makikita nyo karamihan ng mga tuktok dito. Ito, wala pa. Ginagawa pa lang. Pero yung isa, ayun parang multicab ang itsura. Pwedeng pang pasahero. May magkabilaanan na naupuan. Tingnan nyo to. Diba? Parang multicab. Tapos syempre yung sa makina kasi matatakloban, kaya ginawang ganyan bukasan. Tingnan nyo nandito. Halos karamihan yung mga ginagawa nila ngayon ay yung meron lagayan ng tubig sa likod. So kung makikita nyo, dito sa parting to, may mga sobrang tagal na siguro na tuktok to, ang tawag doon yung parang aayusin ulit para maging bago. Tingnan nyo. Kasi mga kinalawang na karamihan Pero okay pa mga makina niyan. Yung iba rin na mga na-aksidente, like collision, dito rin mga nagpapagawa ng tuktok. Hindi lang pala tuktok, pati tricycle din pala. Yung sidecar, gumagawa din sila rito. So kung halimbawa, may plano rin kayong papalitan ng kulay yung tuktok nyo, pwede rin dito. Ginagawa rin nila yon. Thank you, sir. Salamat. Pasok ko na lang po dyan. Okay. So, pasok daw natin doon. At doon gagawin sa mismong showroom nila. So, katatapos lang sukatin yung ating top carrier at nabutasan na kung saan ilalagay. Ito at saka dito. And then dun sa magkabila. Ngayon, pinipinturahan na lang at inaayos na. Inabot na tayo ng 5:30 pero okay lang naman kasi talagang inalat ko tong buong araw para maipakabit yung ating top load carrier. Kakatuwa lang, si Sir Jeff, yung mismong may-ari nitong CarSmart Auto Works, binigyan ako ng merienda. Parang SNR na na muffins Tapos, binigyan na rin ako ng pineapple juice. Sir Jeff, maraming salamat. At pagkatapos nitong gawin, ay diretso na rin muna tayo umuwi. At bukas ko na ipapakita sa inyo kung anong finished product ng top load carrier na pinakabit natin na gawa ng CarSmart Auto Works. At syempre, babalik pa tayo dito. Bakit? Hulaan nyo. Alam nyo na siguro kung ano ibig kong sabihin. Mag-aalauna ng tanghali at punta tayo dun sa favorite spot ko. Dun ko ipapakita sa inyo yung mga ginawa kong upgrades dito sa ating tuktok
tsaka kung ano yung dapat niyang malaman dito sa ating tuktok. At kagabi kasi alas 7 na yata ako nakarating ng bahay, tapos sinamahan ko pa si Angel dun sa mall. Dito sa amin sa malapit sa may Sunstar Mall, gawa ng may bibilin. Umuulan. Tapos mga alas 9 na rin kami agad nakauwi rin ng bahay. At kaninang umaga na sobrang lamig pa, inihatid ko siya sa school kasi nga umuulan. Hanggang ngayon, umuulan pa rin dito sa lugar namin. Teka lang, bili lang muna ako ng makakain dito sa Doriel Snack Hub. At masarap yung hamburger nila dito eh. Pabili! Pabili ng ano? Premium all meat burger. Hawaiian. Ayun, sige, Hawaiian. Para iba naman matikman ko. Tintayin lang natin at ilulutuin pa yun eh. Sana medyo tumigil-tigil na yung ulan pag nandun na tayo sa favorite spot ko. At si Kopi, nilagyan ko na ng damit. At malamig. Kagabi, nung pag-uwi namin, nilalamig to eh. Sa ano rin namin, sa biyahe din namin, mga mga nakadamit. At ang panahon ay malamig. Thank you. Okay na. Ito na yung pagkain. Hindi pa ako nakakain eh. Ito na yung tanghalian natin. Wala yung all meat yung lagi ko ino-order. Okay lang din naman para matikpan naman din natin yung ibang burger nila. Ayos na, Kopi. Lagi ka naman nakasilip eh, kaya lagi ka nababasa eh. Dahan-dahan at malitang kalsada. Ambon na naman. Kung halimbawa, magawi kayo dito sa lugar namin, try nyo din tong yung binibilhan ko ng burger dito sa amin. Kasi sulit yung presyo dun sa mga burgers nila at meron din silang mga combo ron eh. Like, meron ng kasamang milk tea or juice at saka french fries. Parang ano na rin, meal. Ganun ba? Meron din silang buy one take one na burger. Pero mas prefer ko kasi yung premium nila eh. Yung talagang all meat. Yung mga tige 89 pesos. Mas sulit talaga. Busog kagad, isang burger lang eh. Namiss ko tong lugar na to ah. Tagal kong hindi ulit nakabalik dito sa favorite spot ko na to. Kasi nag-uulan eh. Hindi nga na nag-uulan eh. Yan ang kalimitan kong puntahan dito sa amin. Yung nga palang Doriel Snack Hub is open ng tanghali, mga tanghali na mga alas 12 or alas 10 ng umaga. Tapos hanggang gabi naman yon. Hanggang alas 12 yata ng madaling araw yan sila. Hanggat meron pang nabili. Ayan, ganyan lang, Kopi. Ka nang sisilip-silip pa. At alam mo na naman tong lugar na to. Napuntahan mo na naman tayo ilang beses. Diyan pa nga tayo natulog eh. Abay, parang mas lumaki yata yung yung mga guho ng lupa. Siguro nung nakaraang bagyo. Ilang taon nakabalik eh, after ng bagyo eh. Pwesto lang natin ng maayos. All goods, dito na tayo. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung iginuho na naman ng lupa. Nadadala na naman ng nung dumadaloy na tubig. Ang laki ng tubig ngayon eh. Nanganganib na naman yung mismong hanging bridge namin dito. Ayun, laki nang inaabot ng tubig dun. Isa kain muna tayo. Habang ako ay kakain, siyempre kakain din tong si Bulinggit. Ano naman nakita mo? Parang may inaano ko dyan. Huwag mo nang anuhin yun. Halika rito. Mag-treats ka. Ano nakita mo ba? Pusa. Ayaw mo na. Ikay mag-treats na lang. Yan ang pagkabisihan mo. Hindi yung pusa pa yung pag-iinitan mo. Sabay tayong kumain. French fries. Sakto lang yung French fries nila. So alam nyo naman kung bakit itong tuktok na to ang aking napili na bilhin. Kung napanood nyo nung bago pa na natin to bibilhin, tumingin rin naman ako ng segunda mano na Bajaj Maxima. Ang kaso, mas mahal siya dito. Ito, brand new to. Ang pinaproblema ko pa, kung halimbawa kukuha din ako ng segunda mano, hindi rin kaagad sa akin nakapangalan yun. Siyempre, kung sino yung first owner nun, doon nakapangalan yun. Di aasikasuhin ko pa yun. Tapos, kung hulugan din naman ang gagawin ko, ganun din, magtatagal din, i-CCI pa ako. Kumbaga, titingnan yung address ko, anong trabaho ko, kung magkano income ko, kung pasok ba sa requirements nila, para makakuha ko ng hulugan ng segunda mano. At isa pa, hindi ko rin alam naman kung anong history ng mismong tuktok na kukunin natin, kung segunda mano. Kung yun ba ay okay pa, kung paano ginamit nung huling may-ari bago hatakin ng mismong kasa, di ba? Grabe, tingnan nyo kung gaano kalaki yung patty. Ang kapal. O tapos ito yung mismong niya, pineapple. Pero kung yung all meat is ang nakalagay dito, yung bacon.
Grabe, talagang sulit ang burger na to ba? Sa 89 pesos. Harap. Wag mo nang anuhin yung pusa, copy. So dahil nga sa price difference, kaya ito ang kinuha ko dahil ang cash nito kung bibili nyo is 170,000 pesos. Tapos, ikaw pa yung first owner, brand new mo pang nakuha, di ba? And sa mga nagsasabi na sirain daw to, kalimitan naman ng mga nagsasabi na sirain ng Rusi, yan yung mga tipong wala pang motor. Hindi pa nila nakakagamit ng Rusi. Kaya nga ito, ang sinusubukan ko ngayon, itong brand na to. Para na makita nyo rin kung ano bang meron sa brand na to. Kung talaga bang totoo yung mga pinagsasabi ng iba. Na sirain daw, mabilis masira, di ba? Ako nakasubok na ako ng talagang big brands like Honda. Talagang matibay naman talaga siya. And ayoko din kasi magsalita dun sa ibang brand. Lalo na't hindi ko pa nasusubukan. Hindi pa ako nagkakaroon, di ba? Kaya bago tayo magsalita, bago tayo maniwala sa iba, tayo mismo yung susubok kung talagang totoo ba. Sa 170,000 is kaparehas ng dati nating gamit na tuktok na 200cc to. Ang pinagkaiba niya nga lang, mas medyo modern design itong tuktok na binili natin. Kasi pagdating sa harapan, sa headlight niya, LED na. Wala ka nang babaguhin. Nung nasubukan ko pala siya nung gabi, siguro mas sanay lang ako sa talagang mas malakas na ilaw. Pero dun sa stock LED niya, okay na pagdating ng gabi. And yung likod din naman niya, LED rin. Yung stoplight at saka yung kanyang turn signal. And kapag ka nag-a-atras ka, meron siyang siyempreng reverse light. LED, kitang-kita naman LED, panay LED na. Oh, ayan oh. Kung ikaw ay may-ari ng single na motor or tricycle driver, nasanay ka rin sa manual, dito hindi mo na kailangan mag-adjust or mag-transition ng bago. Kumbaga, kasi pares lang siya ng cambio eh. Dito lang din sa baba, dito rin sa paa ka magkakambyo. So ito yung sinasabi kong cambio na hindi na kayo mahirapan kasi para nagdadrive lang din kayo ng regular na tricycle o regular na single na motor na di cambio. At kung makikita nyo rito, yung kanyang gear sequential is lahat ng dagdag mo, apak lang pauna. Lahat ng bawas mo, apak lang sa likod. So hindi siya 1 down 4 up. Kumbaga hindi ka na mahihirapan hanapin yung neutral kapag ka nakahinto ka at mag-neutral. Kumbaga kung nasa kinta ka, todo apak ka lang ng 5 beses dito para bumalik sa neutral. Mas okay, mas mabilis. Lalo na sa mag-aaral pa lang ng tuktok or ng manual, mas mabilis yun. At kapag tinuruan ko na yung asawa ko, siguradong mas mabibilisan siyang matuto. Unlike nung dati nating tuktok is old version na kasi yun. Kumbaga yung cambio niya at saka clutch is nasa kaliwang kamay. Dito ka magkakambyo, dito ka rin magpipiga ng clutch. Yun ay dati pa. Kung alam nyo, yung best pa na motor, dun yun nakuha. So, old version na talaga yon. So, kung natuto ka sa modernong motorsiklo na di-cambio, dito di ka na mahihirapan kasi parehas lang eh. Hindi na mababago yung isip mo na kung saan ka magkakambyo, kung paano ka magkakambyo. And kapag ka nag-handbrake ka, hindi ka na rin mahihirapan, hindi ka na para yumuko. Dahil nandito na rin sa mismong malapit sa reverse gear and doon sa kambyuhan yung kanyang handbrake. Reverse gear lever, ito. And then yung ating handbrake or foot brake na kasi paa eh. And then yung ating talagang preno. Na kapag inapakan mo yan, pagka pepreno ka, yung tatlong gulong harap at yung dalawa sa likod, ay pepreno yan, kakapit talaga. At dahil modern design na itong ating tuktok, kung nakikita nyo yung kanyang panel is digital na rin. So hindi ka na mahihirapan tumansya kung mauubusan ka ba ng gasolina or ilan na yung speedometer mo, accurate siya. Yun ang masasabi ko. Tapos, at kung makikita nyo to, na parang speaker, wala po siyang speaker, tsaka dito sa kabila. Yan ay abang lang kung gusto nyo lagyan ng speaker. Tapos dito, yung audio system nyo, may nakaabang din dito na lagayan. Ang isa lang na hindi ko trip dito, is yung lagayan niya ng bottle kasi hindi sakto yung lagayan eh. Kaya ngayon, naglagay ako ng bottle holder dito, naka-clip. Pang motor talaga to. Kasi hindi ko nga mailagay itong lagayan ng tubig ng mga alaga ko. Oh. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo sa baba. Oh. Hindi siya sumasagad hanggang baba. Bumubuka na. Tapos hanggang umuuntog pa dito. Pwede naman natin gawa ng paraan. Oh, ayan. Diba? Mas okay. At yung dati natin gamit na tuktok is special edition. Ay naka-fiber na yung mismo yung bubong. Ito hindi. So ganito talaga yung original ng mga tuktok na gamit. Parang trapal pero makapal siya ha. Yun nga lang kapag sobrang init ng panahon at nasa biyahe ka, tumigil ka, ramdam mo yung init. Kaya nilagyan ko na siya ng insulation. At saka dahil tag-ulan naman ngayon, sigurado malamig ang magiging biyahe natin. Ang kaibahan nito dun sa dati natin tuktok na gamit, wala siyang pinto sa harapan. Pero yung likod, may pinto siya, kaso parang frame lang siya, hindi siya yung talagang may takip. Pero soon, mapapagawa rin naman natin yan. At dahil sarili na nga natin itong tuktok, kung ano man ang maisip natin ipagawa dito, para mas maging komportable at mas maayos yung ating tuktok,
kaya na natin ipagawa. Siyempre, mag-iipon-ipon muna tayo ng pampagawa at hinuhulog-hulugan pa natin to. Pero ngayon, yung mas kailangan natin na upgrade, nagawa na natin. Like, palagay tayo ng top load carrier, nagawa mismo ng CarSmart AutoWorks doon sa San Pablo yung pinuntahan natin kagabi. Okay na rin siguro siya at yung reserve na gulong na hindi na magkasya dito sa compartment ay doon na natin ilalagay sa mismong taas sa top load. At saka ibang gamit na sa ganon, yung likod natin ay ilang gamit lang yung nandito. Kumbaga, ang lalagay lang natin na gamit habang nabiyahe tayo ay yung madalas lang nating kuhanin. Like, pagkain, inumin, habang nabiyahe tayo. Like yung mga tent, owning, pole, syempre doon natin ilalagay sa taas yun. Kasi yun naman ay gagamitin natin kapag nasa camping site na tayo. At ang isa pang maganda rito sa tuktok natin, yung kanyang stock side mirror, ganito na. At ang isa pang dahilan kung bakit nakumbinsi ako na ito na mismo yung kunin nating tuktok, bukod sa presyo niya, is nakita ko yung gulong niya na malaki. So mas mataas yung ground clearance, kaya hindi tayo mangangamba pagdating ng mga lubak o halimbawa tatawid tayo ng ilog, nasasayad yung ilalim. At talagang 170k din, naka dual shock na mismo yung kanyang harapan. Oh, di ba? At buti ang Shipa tires ay meron ng talagang gulong na ginawa para dito sa tuktok na to. Although 4.0-12 yung kanyang stock na gulong at 4.5-12 yung ipinalit natin na Shipa tires, yes, mas lalo siya nagmukhang malaki. Hindi naman siya sayad kahit 4.5, pero kung halimbawa ang 5 or 5x12 ay sasayad na siguro. At kitang kita nyo naman talagang pang off-roading yung gulong na naipalit natin. Ngayon pa lang, dito pa lang sa pwesto natin, kung makikita nyo talagang kamot na kamot sa lupa yung ating gulong. So wala na tayong kakaba-kaba pag babiyahe tayo, dahil naka-Shipa tires na tayo. At na-change oil na rin naman natin siya ng speed metal. Mas na-less yung vibration niya, kasi kapag maganda ang inyong langis, mas less yung friction, mas maganda yung takbo ng makina, mas smooth. Di ba, Kopino? Oh. At ang kaibahan niya nga sa dating tuktok na gamit natin, yung dati ay oil cooler, ito ay liquid cooled. At naipakita ko na rin naman sa inyo nung nagpalit tayo ng gulong, yung kanyang radiator at saka yung kanyang fan na tumatakbo kapag na-reach niya na yung certain degrees ng pag-init ng ating makina. At doon mapapalamig, kaya hindi rin tayo mahihirapan kung halimbawang sa mga malalayong biyahe natin or mga akyatan na mag-overheat yung ating tuktok. Kaya sa presyo nito na 170,000 yung cash, masasabi ko na okay na okay. Lalo ngayon, mas masusubukan natin kung gaano to kalakas kapag nalagyan na natin yung mismong top load carrier natin ng mga gamit, kasama ko yung asawa ko at yung mga alaga ko. Ngayon ay alam nyo na yung specs at yung mga iba pang pinakita ko na dapat nyo malaman dito sa tuktok. At kung meron pa rin kayong katanungan dito sa tuktok natin, i-comment nyo lang para na sa ganun masagot ko yung mga katanungan na yan. At kung tatanungin nyo naman ako kung alin ang mas mabilis at saka alin ang mas malakas, para sa akin, dun sila medyo nagkaiba pagdating doon. Pagdating sa hatak, sa akyatan, sigurado ako ito yung mas malakas. Pero pagdating naman sa pabilisan, yung malayuan ba, yung dati nating gamit na tuktok, maabot siya ng hanggang 80 kph. Pero itong ating tuktok na to is hanggang 70 kph lang, which is okay lang din naman. So sa upgrade naman na ginawa ko, yung mga nakikita nyong nandiyan accessories is dati ko pa yan. Yan din yung gamit natin sa dati nating tuktok. Ito lang siguro, bumili ako nito, saksakan. Para nang sa ganon, ay meron tayong charging port dito. At itong isa rin, ang kagandahan dito sa isang charging port na to, ay meron siyang voltage indicator. So pag binuksan natin ang ating tuktok, makikita nyo rito, ayan may nakalagay na 12.4 volts. So kung halimbawang lobat at may hirapan tayong mag-start ng ating tuktok, kailangan natin ng pang-jump start, which is meron naman tayo. Yun yung isang wala rito, yung pagka mag-i-start ka, yung hinihila ba, okay lang naman kasi sa modernong panahon ngayon, may mga nabibili na rin na power bank na pwede mong pang jump start, katulad nung niregalo ko nun sa asawa ko. At meron pang portable na air pump na kasama. Yun yung kagandahan sa mga makabagong teknolohiya ngayon. Kung makikita ninyo, bumagay din yung ating top load carrier na gawa ng CarSmart AutoWorks. Kasi mas lalo siyang nagmukhang parang sasakyan na malaki, no? Baka may magtanong sa inyo yung top load carrier natin kung magkano. Binayaran ko doon is 4,000 pesos. Hindi po yan sponsor ha, binili ko po yan, pinagawa ko po. At syempre, ay bumili na rin ako ng ito. Magkasama na itong dalawang to Ito yung harness para sa ating top load carrier. Pagka naglagay na tayo ng gamit, syempre kailangan nating i-secure ng tali. So ito yung nakita ko sa Shopee na maganda kasi universal siya. And garterized siya.
para nang sa ganon yung gamit natin hindi basta-basta malalaglag pagka nabiyahe na tayo. At saka, at ito namang ating binili, syempre kulay red din para match na match, is pantaklob, rain cover kumbaga. Hindi rin naman siya, ewan ko kung talagang rain cover to pero cover dun sa mismong top load carrier. So itong dalawang to is nagkakahalaga ng nasa 1,800 pesos. Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tulong ninyo, sa lahat ng mga pinapadala nyo sa akin na super thanks at personal na padala. Maraming salamat po. At gusto kong pasalamatan, nagpadala ng super thanks si Sir Aristotel Catolos 4134. Maraming salamat. So nagpapasalamat din ako ng personal na nagpadala sa akin kay Sir Ray Zamudio. Bro, maraming salamat. At kay Ma'am Yan Salazar Gomez, maraming salamat po. At isa pa, ang isa sa sumusuporta sa atin at sinusuportahan ko din naman yung kanilang business, ang kanilang Tapa Flakes, ang Ice Everyday Gourmet PH. Ayan. Kay Ma'am Ira Candoleta, maraming salamat po. At huwag kayong mag-alala, yung mga sinabi po ninyo na bilahan ko ng treats yung mga alaga ko para sa ganun sa biyahe, kahit papano, hindi lang kami yung may nginunguyaba, hindi lang yung mismong regular na kain nila, yung pagkain nila. At alam nyo ba na ilang buwan rin ako nag-prepare para dito sa Christmas vacation na biyahe namin. Bukod sa nagkaroon na tayo ng sariling tuktok, bumili rin ako para sa mga alaga ko ng pagkain nila, yung diaper nila, at saka kung ano-ano pa para lang talagang ready na tayo sa biyaheng ito. At maraming salamat sa mga bagong members natin syempre. Maraming salamat kay Pixel Panic, kay Joel Manarang, kay Ma'am Margarita Angeles, kay JR Bernardo, kay Paring Fort, kay Andrex Adventure, kay Marion Rivera, Maestro Bayahero or Stilmax, kay JR Abaya. Maraming salamat din kay Cody Jace, Maricoy Betchay, Inigo Rodriguez, Danny, Ivan C, Florentina Cabato, Max Sabile, at nag-member din pala si Sir Aristotel Catolos. Maraming salamat po sa suporta. Sa lahat ng mga kusang nag-member at gustong sumuporta, isiguraduhin ko na sulit yung mga pagiging members ninyo. Bukod sa kayo yung unang nakakapanood ng mga upload natin, syempre makikita nyo rin yung mga pagbabago sa tuktok na ginagawa natin. Maraming salamat kay Sir Alex Lunaria, Renz Marcelino, Joe Arco, Jan Yabes, kay Ma'am Maricris Tanaid. Maraming salamat kay King Joseph Solomon, kay Trias TV, kay Lum Jr. At maraming salamat sa tatlo pang humabol sa membership, kay Sir Robert Albo, kay John Paul Tisorio, at kay Ma'am Sheila Barreda na nag-rejoin pala. Uy, parang pangalawang ano na to, pangalawang month na nag-join sa ating membership. Sana nandyan pa rin kayo ha. Maraming salamat sa suporta ninyo. Wala siguro lahat ng to kung wala rin kayong mga nag-members na nagbigay sa akin ng lakas ng loob, at sa mga subscribers din na mga nagsasabi na pagpatuloy natin yung tuktok natin. Kasi eto, dito na tayo nakilala eh. Kaya go na tayo, di ba? At sa ibang mga subscribers natin dyan na laging nanonood at not skipping ads, maraming salamat. At yung mga hindi pa nakasubscribe at lagi kayong nanonood, please do subscribe. At sa mga nagsasuggest dyan para sa ating tuktok, para mas magmukha na siyang tuktok camper, like yung owning, nagtanong ako ng owning, halos nasa 29,000. So yun, kaya pa naman yun. Pero yung may mga suggestion naman na lagyan natin ng roof tent, yun ang hindi ko masisigurado kasi sobrang mahal niya. Nagtanong ako, yung sana Overland Kings, nasa 258,000. Grabe, tumataginting na 258,000. Eh mas malaki pa yung presyo nung kaysa dun sa presyo ng ating tuktok na 170k. Siguro mas okay na mag-stick na lang muna tayo sa kung ano yung meron tayo. Katulad nga ng sabi ko, ito yung kaya natin eh, kaya ito yung binili natin. Huwag tayo masyadong mag-overspend na hindi naman natin kaya talaga. Kumbaga parang katulad lang yan sa sa iPhone and Android. Alin ang mas kailangan mo? Yung Android or yung iPhone dahil mas parang sikat ka pagka naka-iPhone ka? Or yung Android na halos parehas lang din naman ng gamit, di ba? Phone din naman. Pero nasa sayo pa rin naman yung decision kung alin yung pipiliin mo. And being practical, ito yung pinili ko. And kung palalagyan natin ng roof tent, sa ganong halaga, siguro mas okay na bayaran na muna natin ng buo itong ating tuktok
kaysa palagyan na kaagad natin ng roof tent, di ba? Kasi nakakapanghinayang din yung ganong presyo ha. Depende na lang kung talagang Overland Kings magi-sponsor sa atin, lagyan ng ano yan, ng roof tent. Kumbaga, kauna-unahang tuk-tuk camper na meron ng roof tent. Yung owning okay pa kaya pa natin yon, di ba? Kaya natin yung pagtulungan. Pero yung roof tent na ganong halaga, medyo masyado ng sobra-sobra na yon. Hindi na gaanong practical pagka ganon. Siguro kung ganon ang ilalagay ko, 258,000 na roof tent, bumili na lang tayo ng isang tuk-tuk at palagyan na rin natin ng isa pang owning. Parang sa ganon, 2 tuk-tuk na yung meron kami. At least si Angel at saka ako, magkasama kami babiyahe, tig-isa kami ng tuk-tuk, mas okay pa yon, di ba? O kaya naman ay bumili na lang tayo ng bagong motor na magagamit natin sa moto camping at syempre sa parating nating level 3 Cordillera. Sa ngayon kasi wala pa talaga Kung iisipin mo yung halagang yun, marami nang mabibili doon na mas kailangan natin. At sinasabi ko rin naman sa inyo na si Lord, ibinibigay niya hindi yung gusto natin. Ang ibinibigay niya is kung ano yung mas kailangan natin. Diba? Katulad nito, katotoo lang mas pinangarap namin ni Angel yung tuk-tuk na gusto namin bilhin. Hindi yun ang binigay sa atin. Bagkus mas binigay niya tayo kung ano yung mas kailangan natin na kaya nating bilhin. At saka, ang nasa isip talaga namin nun, motor talaga ang gusto namin bilhin ni Angel Yung pangarap naming motor. Pero anong binigay sa atin? Itong tuk-tuk na to, na siyang magagamit natin sa araw-araw. Umulan, umaraw, tuloy ang biyahe. Di ba? Kaya maraming salamat talaga kay Lord. Kaya ang pinangalan ko talaga sa ating tuk-tuk, kaya gwapa, kasi yan naman yung lagi kong sinasabi sa inyo, na God will always provide. Amen. Amen yung stance ng gwapa, hindi aywa ha. Amen. Kumbaga yung aywa, tumatak na sa akin yun na lagi kong sinasabi. Kumbaga yun na yung word, na kapag binanggit mo yung aywa, ako kagad yung maiisip na vlogger or yung mga kasamahan ko sa Hampas Loopers. Diba? Aywa. Alam ko marami nagsuggest sa inyo na ang ipangalan ko sa tuk-tuk natin ay Red. Lagi meron basta yung tungkol sa kulay. Pero mas inisip kong maigi kung ano yung ipapangalan. And iilan sa mga nagsuggest sa inyo ang nakakuha rin ng iniisip ko. At yun yung nga ay yung gwapa. So una si Eugene Montano, ang sabi niya nga nung una, gwapo. Bukod sa maganda rin naman kasi yung tuk-tuk natin, ang gwapo or gwapa is stands for maganda talaga. So ay nakalagay sa kanya is God will always provide. Ikaw na bahala sa letter O, idol. Or gwapa, God will always provide. Aywa. Pero sa akin, ang stance nung A sa hulihan, sa gwapa is Amen. At yung isa pa nag-suggest na kapares ng aking iniisip, si Sir Alexis Mondema Felix. Ayan, gwapo name kasi katulad ng palagi mong sinasabi, God will always provide. Ito naman yung stance niya ng gwapo. Pero stick na tayo. Pinapakilala ko sa inyong lahat, ang ating tuk-tuk, walang iba kundi si gwapa. Ayos ba? Gwapa? Kakasabi natin ng God will always provide. Ito na, yung pinrovide ni Lord para sa atin. Kaya sa susunod na magkaroon ulit tayo ng bagong sasakyan, motorman, 3-wheeler, minivan, 4 wheels, or kung ano mang ipagkaloob sa atin ni Lord, is babasahin ko yung mga suggestion nyo kung ano yung maganda. And kung may naiisip man ako, sana meron ding tumugma ba sa lagi nating ginagawa, sa lagi nating sinasabi na magiging pangalan ng ating magiging bagong sasakyan. Gwapa! Ngayon, nakasama na natin si Gwapa sa mga susunod nating biyahe. Sigurado ako na mas magiging masaya. Kasi gagawa tayo ng mga bagong memories na gamit na yung sarili nating tuk-tuk Kasama ko yung mga alaga ko, asawa ko, at kung sino pang ibang makikilala natin, makakasama natin sa biyahe. Si Gwapa. Okay? Kilala nyo na. So soon, papalagyan natin yan ng decals para mas makilala nyo pagka nasa biyahe tayo. At lahat ng yon ay gagawin ng ating sponsor. Walang iba kundi ang Impression Print Shop na siyang gumagawa ng mga sticker na pinamimigay natin. So dito, papalagay natin yan kung anong ilalagay natin. And nakausap ko na rin pala si Sir Jeff ng CarSmart Autoworks. Although hindi naman ako fully sponsored ng CarSmart Autoworks, ay bibigyan tayo ng magandang discount. Na sa ganun, ang tuk-tuk nating si Gwapa ay magiging itsurang parang sasakyan na talaga. May door, may full doors na rito. At syempre hindi mawawala yung ating top load carrier na kanilang ginawa. At yung iba pang gagawin dito ay malalaman nyo once na nagkaroon na tayo ng pampagawa. Mabilis lang yun. Basta tulong-tulong tayo, di ba? Pero sa ngayon, top load carrier muna yung isang kailangan natin para mas maging maluwag at maging maayos ang ating biyahe. Ayun, maambon na naman Tayo nalarga na rin at nabusog naman ako dun sa kinain ko dun sa ating binili sa Doriel Snack Hub. Ano, Kopi? Uwi na muna tayo, ano?
Susundo pa nga pala tayo sa mami. At gawa ng Christmas party ni Angel, pag sundo ko sa kanya, ayusin na namin yung mga gamit dito. At bukas, or sa susunod na vlog, ay makikita nyo na yung aming biyahe. Kung saan ang unang camping namin at kung ano pa yung mga mangyayari sa amin throughout the Christmas vacation, Tuk-Tuk Life camping adventures namin. So paano, dito ko na muna tatapusin tong ating video at kita-kits ulit tayo sa susunod na Tuk-Tuk Life camping adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! You make me feel